Kasunod ni Ruby Tuazon, may bago na namang provisional state witness kaugnay sa PDAF o pork barrel scam. Siya si dating Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan. Na nagdetalye kung paano raw inendorso ni Senador Jingoy Estrada, Bong Revilla at ng kampo ni Senador Juan Ponce Enrile ang mga NGO na iniuugnay kay Janet Lim Napoles. Tumangging magkomento si Enrile tungkol dito pero sina Estrada at Revilla, iginiit na imbento lang daw ang mga isiniwalat ni Cunanan. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Makailang beses daw niyang direktang nakausap sa telepono si Senador Bong Revilla Jr. at minsang nakausap din daw sa telepono si Senador Jingoy Estrada kaugnay sa mga inendorso nilang proyekto na pinopondohan ng kanilang pork barrel. Ilan lang yan sa mga idinetalye sa sinumpaang salaysay ng bagong state witness sa pork barrel scam na si dating Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan. Pinapagalitan pa nga daw po siya. He was being admonished. That's the word he used in his sworn statement na bakit daw ay hindi kaagad rinirelease yung mga pondo relative to those projects. Sa tawag sa telepono, kinumpirma raw ni Revilla na inootorisan niya ang isang attorney Richard Cambe na mamahala sa pagpapatupad ng mga proyektong pinondohan ng kanyang pork barrel. Sa isang punto naman, iniabot daw sa kanya ng ngayon whistleblower na si Ben Harluy ang telepono para ipakausap si Revilla at maging si Senador Jingoy Estrada. Giit daw nila kay Cunanan, dapat daw igalang ng TRC ang pasya nila sa mga piniling NGO, total PDAF naman daw nila ang ginamit. Nang minsan namang mag-follow up siya sa opisina ni Senador Juan Ponce Enrile, nakausap niya raw ang Chief of Staff nitong si Attorney Gigi Reyes na nagsabing siya at si Attorney Jose Antonio Evangelista ang inotorisa ni Enrile. Kinumpirma rin daw nito ang mga pirma nila sa mga dokumento kaugnay sa pina-follow up na proyekto. Pinapakita nitong mga various documents na ito ay yung tatlong senador ay talagang nag-endorse, nag-identify, nag-handpick, nagpili ng mga Napoles NGOs as alleged implementors ng projects under TRC, one of the implementing agencies. So they were, ang sinasabi niya, these NGOs were actually identified and embedded, quote-unquote, as a project implementor. Sa dokumentong ito na pinakita na ni Cunanan sa GMA News noong July 2013, bukod kina Estrada, Revilla, Enrile, may 23 kongresistang suki raw ng TRC na naglalaan ng pondo sa kanila para sa mga napiling NGO. Sa investigasyon ng COA, sa TRC kadalasang naglalagak ng pondo ang mga questionabling NGO. Bago pa man ang mga follow-up sa mga proyekto, nakilala na raw ni Cunanan si Napoles sa pagitan ng 2006 at 2007. Nagpakilala raw si Napoles na kinatawan ng ilang mambabatas kaugnay sa mga pinopondohan nilang proyekto. Kabilang sa mga binanggit na mambabatas sina Enrile, Revilla, Estrada at ilang kongresista na hindi na raw niya maalala ang pangalan. Ang mga alegasyon pinabulaanan ni Estrada at ng kampo ni Revilla. Anong question? Hindi ko nga siya nakakausap. I have never talked to him over the phone. It's not my doing to call a head of an implementing agency. They are giving it softly. In fact, reaction din ni Senator Revilla, he was amused. Na-amuse siya dahil talagang desperado na. Itong paglabas daw ni Cunanan, talagang pakana lang yan. Dahil wala silang Ruby Tuazon evidence against Senator Revilla. Ayon sa tanggapan ni Enrile, hindi raw muna magsasalita ang senador tungkol dito. Sa mga kongresista naman, ang tanging binanggit ni Justice Secretary Laila De Lima ay si dating Congressman Rufy Biazon at si dating Congressman at ngayon TESDA Chairman Joel Villanueva na kapwa kaalyado ni Pangulong Aquino. Giit ni Villanueva, wala raw siyang alam sa pork barrel scam at hindi rin niya kilala o nakausap si Cunanan. Si Biazon naman na kinukunan pa rin namin ng pahayag, dati nang sinabing aalamin niya kung saan napunta ang PDAF niya. Sabi pa ni De Lima, wala raw nabanggit si Cunanan kung may nakuha siyang kickback o komisyon mula sa pork barrel projects. Kaya tulad ng ibang testigo sa pork barrel scam, provisional coverage ang kanyang pagiging state witness sa ilalim ng WPP. Hindi naman lahat na nag-o-offer na maging state witness ay tatanggapin namin. Depende sa value. Unang-una, depende kung naniniwala kami sa istorya niya. Pangalawa is, valuable ba? O may value added dun sa mga meron na. Depende sa ombudsman kung irerekomenda siya bilang state witness at nasa Sandigan Bayan ang desisyon kung magiging full-fledged state witness na siya. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong
Saksi.